Paalis na ng bahay ang binatang si Brian nang pigilan siya ng kanyang ina. Hindi kasi komportable ang ginang sa tuwing nakikita niya ang anak na nagbibisikleta papuntang trabaho. Malayo kasi ang pabrikang pinapasukan nito at nag-aalala siya na baka maaksidente ito. Anak, di ba nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan? Ayaw ko na nagbibisikleta ka papuntang trabaho. Bukod sa delikado ay pagod na pagod ka sa pagdating mo. Magtatrabaho ka buong araw, tapos ay mapapagod ka naman sa pagbibisikleta pa uwi. Kawawa naman ang katawan mo, anak. Baka mamaya ay magkasakit ka pa niyan. Saad naman ni Aling Imelda sa kanyang anak. Huwag ka na po mag-alala sa akin, ma. Kaya ko naman eh. Tsaka malaki rin kasi ang natitipid ko sa pagbibisikleta. Makakatulong po sa pang-araw-araw nating gastusin. Saad naman ni Brian. Baka naman sa kakatipid mo ay magkasakit ka, anak. At doon lang mapunta ang pera. Aanin naman natin ang matitipid mo kung sasagarin mo ang katawan mo. Makinig ka naman sa akin, anak. Dagdag pa ng ina. Ma, magtiwala kayo sa akin. Imbis na matakot kayo at mag-alala, ay pagdasal nyo na lang po ang aking kaligtasan. Wika pa ng binata. Sa panalangin nilang idinadaan ni Aling Imelda ang lahat ng kanyang mga kaba para sa kanyang anak. Noon pa man ay talagang mahilig na sa mga physical na sports itong si Brian. Palagi nga siyang napagsasabihan noon ng kanyang ina. Ganun ata talaga kapag bata pa. Pakiramdam nila'y hindi sila madisgrasya o magkakasakit. Hindi naman talaga matigas ang ulo nitong si Brian. Sa katunayan nga ay matulungin siya sa kanyang ina. Tumigil na siya sa pag-aaral para makapagtrabaho na. Hindi na kasi kaya pa ni Aling Imelda ang magtrabaho ng mabigat dahil nagkakaroon ito ng komplikasyon sa bato at tumatanda na rin ito. Mabuti na lang at naagapan. Ngayon ay naghahanap buhay ito bilang isang manikurista. Para kay Brian, ang tanging pangarap niya ay maiahon ang ina sa kahirapan. Isang araw, habang nag-aayos ng gamit ng anak, ay biglang nakakita si Aling Imelda ng isang card. Anak, anong ibig sabihin ito? Para saan ang ID na ito? Tanong ng ina. May nagpunta kasi pong social health worker sa pabrika. Naghahanap po sila ng mga gustong maging organ donor para naman dugtungan ang buhay ng mga ibang may sakit. Pumirma po ako, ma. Nang sa gayon ay makatulong din ako katulad ng taong tumulong sa inyo noon. Saad naman ni Brian. Pero anak, bakit ka pumirma sa ganitong bagay? Bata ka pa para sa mga ganito. Saad naman ni Aling Imelda. Hindi naman po ako magdodonate ngayon, ma. Ang kasunduan po dyan ay kapag nasawi ako'y idodonate ang mga parte ng aking katawan para naman mabuhay ang ibang tao. Huwag na kayong mag-alala at matagal pang mangyayari yan. Naisip ko lang kasi na bumawi dahil nadugtungan ang buhay nyo nang dahil sa ibang tao. Saad muli ng binata. Muli ay hindi naging komportable si Aling Imelda sa usapang ito. Naisa na niyang pigilan ang kanyang anak pero wala na siyang magawa. Talagang busilak ang kalooban nito. Isang araw ay maagang umalis ng bahay itong si Brian para pumasok sa pabrika. Anak, akala ko ba ay wala kang pasok ngayon? Tanong ng kanyang ina. Papasok po ako ng kalating araw dahil sayang naman po. Tinawagan kasi ako ng amo ko. Ang sabi sa akin ay bubuuin daw ang bayad sa akin ngayong araw kapag pumasok ako. Libre na rin ang pagkain ko. Mamayang tanghali po ay uwi na rin ako. Saad ng binata. Naisa ng pigilan ni Aling Imelda ang anak pero wala na rin siya magagawa dahil naka-oo na ito sa kanyang amo. Habang tinatanong niya ang anak sakay ng bisikleta ay hindi niya maiwasang mapangiti. Napakaswerte ko sa aking anak. Mabait na at masipag pa. Saad niya sa kanyang sarili. Dahil medyo malaki ang kinita niya noong isang araw sa paglilinis ng kuko, ay naisip niyang paghandaan ng paboritong adobo ang anak para sa tanghalian. Pagtungtong ng 12:00 ay tinawagan na niya ang anak upang tanungin kung pauwi na ito. Opo ma, palabas na rin po ako ng pabrika. Pauwi na rin po ako. Sagot ng binata. Ngunit, pasado alauna na ay hindi pa rin nakakarating ang anak sa kanilang bahay. Kaya naman, muli itong tinawagan ni Aling Imelda.
Paulit-ulit niya itong tinatawagan, ngunit hindi sumasagot. Ang akala niya ay nagmamaneho lang ito ng bisikleta. Ngunit malakas na ang kabog ng kanyang dibdib, pero hindi niya mawari kung bakit. Hanggang sa may sumugot na ng telepono. "Hello, Brian? Nasaan ka na? Bakit hanggang ngayon ay wala ka pa dito?" Saad ni Aling Imelda. May sumagot sa kanyang tinig. Alam niyang hindi ito si Brian. Ilang sandali pa ay pumatak na ang kanyang mga luha at tataranta na siyang nagtungo sa ospital. "Naaksidente po ang anak niyo, Ginang. Mabilis siyang nadala dito sa ospital. Ginawa naman namin ang lahat pero hindi na talaga niya kaya. Ginang, nais lang po namin ipaalam sa inyo na ang anak niyo po ay isang organ donor. Kaya naman po nang idiniklara na pong wala siyang buhay, ay kinuha na namin na lahat ng organ na pwede namin papakinabangan," saad ng doktor. Dito na, naghurumentado si Aling Imelda. "Bakit niyo ginawa yan? Hindi ako paig sa desisyon ng anak ko sa ganyang mga bagay. Ibalik niyo siya. Ibalik niyo ang anak ko. Ibalik niyo ang mga parte na kinuha niyo. Ibalik niyo." Pagtangis pa ng Ginang. Nauunawaan naman ng doktor ang reaksyon ni Aling Imelda. Alam nilang hindi pa nito tanggap ang pangyayari at labis itong nagdadalamhati sa pagkawala ng anak. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang Ginang. Hindi niya lubos akalain na siya ang maglilibing sa kanyang anak. "Brian, bakit mo naman ako iniwan agad? Hindi ba't sabi mo sa akin ay masaya nating haharapin ang bukas? Ipagdiriwang pa natin ang panahon na tuluyan na tayong makakaahon sa hirap." Umiiyak na sambit ni Aling Imelda. 5 buwan na ang lumilipas simula nang yumao si Brian. Ngunit labis pa rin nalulungkot ang Ginang. Hanggang sa nakatanggap siya ng isang sulat. Isang paanyaya para sa kanya. Hindi alam ni Aling Imelda kung kanino ito nanggaling, pero hinihili ng sumulat ang kanyang pagdalo. Importante raw ito para sa kanila. Sa labis ng pagtataka ni Aling Imelda, ay pumunta siya upang makita ang tunay na mangyayari. Sa isang restaurant ay marahan pa siyang pumasok. Pagbukas pa lang ng pinto ay nagpalakpakan na ang lahat. Nagtataka naman si Aling Imelda. "Pinapunta po namin kayo rito upang ibigay ang isang wagas na pasasalamat. Nakatayo po sa inyong harapan ang 8 taong nailigtas ng inyong anak, kabilang na po ako," saad ng isang lalaki. "Nasa akin po ang puso niya," saad ng isa. "Sa akin naman po ang mga mata niya," saad naman ng isang babae. "Ang atay niya po ang nagligtas ng buhay ko," saad naman ng isang binata. Nagpatuloy ang pagsasalita ng mga tao sa kanyang harapan. Napaluwa na lamang si Aling Imelda dahil dito. "Alam po namin na walang kasing sakit ang pagkawala ni Brian, ngunit habang buhay po namin ipagpapasalamat ang kanyang buhay. Kung hindi dahil sa kanya, ay wala na po kami ngayon sa mundong ito. Maraming salamat din po sa inyo dahil nakapagpalaki kayo ng isang mabuting tao," saad ng lalaki. Hindi na napigilan ni Aling Imelda na yakapin isa-isa ang mga taong bagong nagmamay-ari ng mga parte ni Brian. Sa ganitong paraan, kahit paano ay naibsan ang kanyang kalungkutan. "Sigurado akong nasa lakit na ang aking anak at masayang-masaya dahil nakatulong siya. Hanggang sa huli ay kabutihan pa rin ng kanyang puso ang namayani. Ingatan niyo ang inyong mga buhay upang hindi masayang ang sakripisyo ng aking anak. Manatili sana sa inyong mga puso ang kanyang kabutihan at maipasa niyo rin ito sa ibang tao," saad pa ng Ginang. Wala naman si Brian ay patuloy na mabubuhay ang kanyang mga alaala. Maraming organisasyon ang nagbigay ng parangal na pagpapasalamat kay Brian at sa kanyang ina. Marami-rami din ang nag-abot ng tulong kay Aling Imelda, lalo na nang malaman nilang maging ito ay may iniindang karamdaman. Ngayon, kahit na may kurot pa rin sa puso ni Aling Imelda dahil sa pagkawala ng kaisa-isa niyang anak, nakakuha siya ng kapayapaan sa tuwing naiisip niyang nakasagip ang anak ng maraming buhay.